Isang simpleng paraan ng pagluto ng kinuday o kiniing. 2 weeks na pag-preserve natin sa karne, matitikman na natin, no? Maraming klase ng pagluto nito. Yung gagawin natin is yung usual na ginagawa natin dito sa ating kiniing o kinuday. Alright. Wala namang gumagalaw dyan. Preserve na preserve. Simple lang yung mga ihalo natin dyan. Ito yung buto ng beans, hindi pa masyadong tuyo, kaya madali itong maluto. Siyempre, hugasan natin yan para matanggal yung kanyang mga alikabok. Gayat-gayatin ng medyo maliliit para madali itong lumambot. Ilagay na kaagad sa kaldero kung saan lulutuin. Kasabay na ng mga buto ng beans. Sama-sama na sila lahat na lumambot. Siyempre, lalagyan natin ng tubig yan. Hindi kayang lumambot yan ng mag-isa. Pakuluan lang natin yan ng 1 oras para siguradong lambot na yung buto at saka yung kinuday. At habang naghihintay tayo, ay i-prepare na rin yung mga sangkap na ating kakailanganin. Katulad ng repolyo, sibuyas at sili. Ito ayan, nag-uumpisa na siyang kumulo. Kumukulay na ng itim. 1 oras na nga ng pagpapakulo. Check lang natin kung malambot na yung buto at saka yung karne. At dahil malambot na nga, ilagay na yung sili at sibuyas. Lagyan ng paminta, turog o pino ay pwedeng-pwede. Timplahan na rin ng asin, wag lang sobrahan dahil nga timplado rin ng asin o kaya marinated sa asin yung karne bago natin siya i-preserve. Magkukulang ng sabaw kaya dadagdagan natin kasi nga special ito, masarap na sabawin kaya mabibitin kung konti lang ang ilagay. At nang kumulo na nga ay nilagay yung repolyo. Ito yung finale natin na gulay. Mas masarap din kasi ito pagka hindi overcook. Kumbaga yung kukulo lang siya ng konti tapos okay na. At pagkainin mo itong repolyo na ito ay crunchy. Lumalagutok kumbaga. Abay, ano pang hinihintay natin? Kumain na po tayo.